dati na pag-aralan natin doon. Okay, wait. Okay. So, last Bible study, na pag-aralan natin doon ang pagpapabaptize ni Jesus Christ at kung bakit niya ginawa ito, gayong wala naman siyang kasalanan. Dahil ang baptism na ginagawa ni John the Baptist ay para sa mga sinners. John the Baptist calls the people to repent from their sins and turn to God. He also warns them of God's judgment if ever they did not repent and turn away from their wicked ways. Nakita natin na hindi nagpabaptize si Jesus Christ dahil siya ay sinner, but to fulfill all righteousness na nire-require ng law ni God para sa mga tao niya. Para may ma-credit siyang righteousness sa atin dahil hindi natin magawang i-perfect ang law ni God. If Jesus was baptized to be identified with us, tayong mga sinners, then we need to be baptized as well as believers to be identified with Him. Although baptism is not necessary for salvation, it is still the first act of obedience that we believers must perform. Kung hindi nahiya si Jesus na ma-identify sa ating mga sinners, then mas lalong hindi dapat tayo mahiya na ma-identify sa Kanya. Dapat nga maging proud tayo na kabilang tayo sa kingdom ni Christ. Kaya dapat i-advertise natin ito sa pamamagitan ng baptism. Ngayon naman dumako tayo sa review ng ating topic for today. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang genealogy ni Jesus Christ. Siguro napapaisip kayo kung ano ba ang makukuha nating aral sa pag-aaral ng genealogy ni Jesus Christ. Hindi naman natin kilala halos sa mga nabanggit na pangalan dito, di ba? So later on, malalaman natin ang dahilan kung bakit isinama pa ang genealogy ni Jesus Christ dito sa Book of Luke at ganoon din sa Book of Matthew. At kung bakit ito mahalaga. So dito tayo ngayon sa verses 23 to 38. Last part nito ng chapter 3 ng Luke. So when he began his ministry, Jesus himself was about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, the son of Eli. So yung last time na binanggit ang age ni Jesus ay noong siya ay nagpaiwan sa temple, kung saan siya ay 12 years old. After noon, ito nang nasa 30 years old na siya. At the age of 30, when Jesus got baptized, he began his ministry. Binerified yan sa Book of Acts na nag-start ang ministry ni Jesus Christ sa kanyang water baptism. Basahin natin sa Acts 1 verses 21 to 22. Pakibasa, Kuya Briggs. Kaya kinakailangan natin pumili ng tao na ipapalit kay Judas na kasama natin magpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dapat isa siya sa mga kasama natin na naglilingkod sa Panginoong Jesus noong nandito pa siya sa mundo. Mula noong nagbabautismo si Juan hanggang sa panahon na dinala si Jesus sa langit. Okay. So, noong nag-start ang ministry ni Jesus Christ, he was about 30 years of age. So up until his baptism, at the age of 30, he had no ministry. Ibig sabihin, hindi siya gumagawa ng kahit anong miracles hanggang sa time na ito. Sa mga Jews kasi, ang typical age for men of God to begin their ministries or service is 30. Though hindi ko sinasabi na lahat sila ay nagsimula sa age 13, okay? Hindi yun ang, most of them ay nasa 30 years old. Example dito, si Prophet Ezekiel. He began his prophetic ministry at the age of 30. Pakibasa, says, Akong si Ezekiel ay isa sa mga dinarang bihag sa baybay ng ilog Kebar. Noong ikalimang araw ng ika-4 na buwan ng ika-30 taon, nabuksan ng langit at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. So, sa English, mas ano yung pagkakatranslate niyan, sabi niya dito, on July 31st of my 30th year. And then yung si Joseph naman was also 30 years old when he became the prime minister of Egypt. Sabi dito sa Genesis 41:46, makibasa, Laika. Joseph was 30 years old when he began serving Pharaoh, the king of Egypt.
He left Parelios, Greece, and Palas. traveled all over Egypt. Okay? So God put him in that position para later on matulungan niya ang mga tao ng Diyos kapag dumating na ang famine. And then, King David was also 30 years old when he became Israel's king. Sabi dito sa 2 Samuel 5:4, David was 30 years old when he became king. He ruled for 40 years. Yan din ang requirement na age para sa mga paring magsiserve sa tabernacle. Sabi dito, list all men between the ages of 30 and 50 were eligible to serve in the tabernacle. So nakita nyo na mostly ang mga ginagamit ni God sa Old Testament para sa kanyang gawain ay nasa edad na 30. So bakit 30? Though hindi natin makukuha yung tamang dito, yung accurate na answer, pero marahil ang dahilan is dahil at the age of 30, mature enough na ang tao para magkaroon ng authority or position. Sa age kasi na ito, may enough knowledge, wisdom, and experience na ang tao dala ng pinagdaanan niya sa buhay. Pwede naman kasing mag-start si Jesus at the age of 18, 19, or 20, pero hinintay pa niya yung age which the people of Israel would acknowledge as an appropriate age. Ang sabi dito, 30 was a common age in the mind of a Jew for prophets, priests, rulers, and kings to begin their service. Hence, Jesus began his public ministry at an age that was deemed appropriate by Jewish society. Okay, so then next, as was supposed, the son of Joseph. Napakahalaga ng phrase na ito dahil pinapatotohanan nito ang virgin birth ni Jesus Christ. Patunay ito na hindi siya biologically son of Joseph. Though hindi ganoon ang paniniwala ng mga tao sa paligid niya, pero alam ni Mary, alam ni Joseph, at alam natin ng totoo na hindi si Joseph ang tunay na ama ni Jesus Christ. Although Jesus was legally Joseph's son, they were not biologically related. In the Jewish court of law, Jesus is considered to be the son of Joseph. But in the courts of heaven, he is considered the Son of God. Kaya sa time ni Jesus, it was commonly supposed that Jesus was the son of Joseph. Understandable naman iyon dahil lumaki si Jesus sa care or sa pangangalaga ni Joseph. Kaya halos ang may kilala sa kanya, kilala siyang anak ni Jose. Basahin natin sa Matthew 13, verses 54 to 56. Pakibasa, Kuya Ian. Came to his hometown of Nazareth. There he began teaching the people in their synagogue. They were amazed. Where did this man get this wisdom? Where did he get this power to do miracles? They asked. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? Aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters with us? Then where did this man get all these things? So ito yung paniniwala ng mga tao. Yung presumption or yung supposition nila na ito ay incorrect. Jesus was physically only the son of Mary, but not Joseph. Kaya nga virgin conception and virgin birth si Jesus Christ. Naiiba siya sa ating lahat. Though 100% man siya, siya din ay 100% God dahil na-conceive siya through the power of the Holy Spirit. Ngayon, dito na tayo sa genealogy ni Jesus Christ. Yan. So, hindi ko na babasahin yan. Binasa nyo na kanina. So, bakit kailangan nating aralin ng genealogy ni Jesus Christ? Ano ang mapapala natin dito? What is the significance of studying Jesus' ancestry? Sa time natin ngayon, maraming mga tao na gumagastos ng malaki para lang matrace ang kanilang pinagmulan, para malaman nila ang famous and infamous sa kanilang family trees. For most, it is purely a hobby motivated by simple curiosity. Sa iba naman, they do it out of a desire to bring meaning to their disconnected lives and build their sense of self-esteem. Like yung mga lumaki sa bayampunan, gusto nilang matrace ang kanilang roots. Feeling nila may kulang sa kanilang pagkatao dahil hindi nila alam ang kanilang pinagmulan. Or yung lumaki na hindi nakilala ang tatay or nanay nila dahil lumaki sila sa single parent, kaya nandoon din yung desire na malaman yung nagkulang sa kanila. Kasi parang may alam mo yun, parang hindi buo ang pagkatao nila.
Sa pinag-aaralan natin ngayon, sasagutin natin ang tanong ko kanina kung bakit kailangan nating aralin ang genealogy ni Jesus Christ. To the people of Israel, genealogies were legitimately critical to them. Ito ang mga dahilan. Okay? Una, ancestry determined the original division of the land of Canaan among the 12 tribes. Mababasa natin yan sa Numbers 26, verses 53 to 55. Pakibasa, Ate Chloe. Divide the land among the tribes, and distribute the grants of land in proportion to their tribes' populations, as indicated by the number of names on the list. Give the larger tribes more land and the smaller tribes less land, each group receiving a grant in proportion to the size of its population. But you must assign the land by lot, and give land to each ancestral tribe according to the numbers of names on the list. According to yung parang genealogies nila. Siyempre, yung list na yan, yun yung genealogies nila. So, nung makapasok na sa land of Palestine ng mga Israelites, dinibay-digad ang lupa doon base sa laki ng kanilang tribe. Kaya mahalaga na alam nila kung kaninong tribe sila nakabilang para malaman nila kung saan ang lupang naka-allocate sa kanila. Kaya naman, ancestry was very critical in determining anyone's claim on a piece of land. And then pangalawa, ancestry also established the right of inheritance to property and all that went with it. Like yung mga servant kasi noon, ano yan ang mga yan pag-aari sila ng kanilang mga master. Crops, yung mga pananim nila, buildings, etc. Example, sa Numbers 27, kung saan nanghingi ang mga anak ni Zelophehad kay Moses ng inheritance. Basahin natin. Sinong magaling bumasa ng Tagalog? Pakibasa, Kuya Briggs. Sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tirza ay mga anak na babae ni Zelophehad. Si Zelophehad ay anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manases, na anak naman ni Jose. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises, sa paring si Eleazar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng toldang tipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay namatay sa ilang, hindi nga siya kasamang namatay sapagkat ni Korah na naggimagsik laban kay Yahweh. Subalit, namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil ba wala siyang anak na lalaki ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel? Bigyan ninyo kami ng karapatang lupa tulad ng mga kamag-anak ng aming ama. Ang usapang ito ay hiniharap ni Moises kay Yahweh. At ganito ang sagot ni Yahweh. Tama ang mga anak ni Zelophehad. Dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak. So kapag nag-claim sila ng inheritance or property ay base sa tribe na kinabibilangan nila. Hindi sila bibigyan or sasabihan na, kumuha ka dun sa kabilang tribe. Hindi ganoon. Kundi ang ibibigay sa kanila ay ang lupang naka-allocate para sa tribe nila. And then pangatlo, ancestry formed the basis of the principle of kinsman redemption. If a poor man was forced to sell his property, one of his near relatives was to purchase it. In the Mosaic law, God made a provision for his people to experience something of a typical redemption from the burden of sin and misery through a close relative. Kumbaga, ang pinoforeshadow nito, yung gagawin ni Jesus Christ sa atin. So, mabasa natin yan sa Leviticus 25:25. Pakibasa, Rain. Dito pa si Rain. Oo. Sige po, if one of your fellow Israelites falls into poverty and is forced to sell some family land, then a close relative should buy it back for him. May example pa niyan sa Ruth chapter 4 verses 1 to 6. So yung relative ng victim or yung poor na yung relative ng mahirap na tao na to na nagbenta ng lupa, or meron siyang pagkakautang na malaki, iaano nila ito, meron silang karapatan na i-restore, i-repair, or avenge yung kanilang relative na iyon. Kung halimbawa, may pinatay ang relative mo, meron kang karapatan ngayon na i-avenge yung relative mo na yan na pinatay. At kung halimbawa naman na binenta mo yung yung ari-arian mo, may karapatan naman yung close relative mo din na bilhin ito. Okay? So parang sa kanila lang din umiikot yung lupa nila. And then, pang-apat na dahilan, ancestry played a role in taxation.
Kung natatandaan nyo, napag-aralan natin yan sa ating mga previous studies. Noong bumalik si Joseph and Mary sa ancestral city ni Joseph sa Bethlehem para mag-register sila doon for census na gagamiting basehan ng tax na i-impose sa kanila. Mabasa yan sa Luke 2 verses 1 to 4. Pakibasa, Kuya Gab. At that time, the Roman Emperor Augustus decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire, and because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. Okay, so nakita nyo? Part yan ng kanilang ano. So, kung saan ang tribe mo, doon ka magpaparegister para sa taxation. Okay? And 5, ancestry determine one's eligibility, sorry, eligibility to serve as priest. Tinatawanan ako ni Gavin. Nakikinig siya, na tongue twister daw. So dahil sa Book of Numbers, pumili ang Diyos ng tribe na magsiserve sa kanyang tabernacle bilang pari. At iyon ang tribe ni Levi. Kaya kung hindi ka galing sa tribe ni Levi, hindi ka pwedeng mag-serve sa tabernacle or temple bilang pari. Basahin natin. Pagibasa, Kuya Briggs. Wala ngayon ang mga taong bayan na hindi na maaaring lumapit sa toldang tipanan, kundi magkakasala sila at mamamatay. Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa toldang tipanan at pananagutan nila ito. Ito ay tuntuning susunduin habang panahon sa lahat ng inyong salinlahi. So after nilang bumalik sa pagkaka-exile, after bumalik ng mga Israelites sa pagkaka-exile, na-disqualified ang 3 pamilya sa pagsiserve as priest dahil hindi nakita ang pangalan nila sa genealogies ng mga Levites. Nasa Ezra 2 verses 61 to 62 yan. Pakibasa, Princess. Hindi rin mapatunayan ng mga sumusunod na angkan ng mga pari ang kanilang pinagmulang lahi. Habayas, Hakoz at Barzilai, ang kauna-unahang ninuno ng angkan ito ay nakapag-asawa sa anak na babae ni Barzilai na Giledita, kaya't ang pangalan ng kanilang angkan ay mula sa pangalan ng kanyang biyenan. Hindi sila ibinilang ng mga pari sapagkat hindi nila napatunayan kung sino ang kanilang mga ninuno. Hindi nila napatunayan na galing sila sa lahi ni Levi, kaya hindi sila qualified na mag-serve bilang pari sa templo. Anyone who made a claim to priesthood, it had to be proven that they were in the priestly line at mapuprove nila iyon sa kanilang genealogy records. And lastly, and most importantly, any claim to be king or Messiah would have to be backed up by the genealogical records. So ito ang dahilan kung bakit isinama ni Luke ito dito sa chapter 3. Dahil itong genealogy ni Jesus na ito ay magsiserve as one of his credentials para masabi na siya nga ang Messiah na ipinadala ng Diyos para sa atin. Na siya ang ipinangako kay King David sa 2 Samuel 7 yon, na sa lahi niya magmumula ang hari na maghahari forever. At para i-prove ni Luke na si Jesus iyon, kaya ipinakita niya dito na si Jesus Christ ay mula sa bloodline ng great king ng Israel na si David. Because of the significance of genealogies in the ancient world, Luke's readers will have understood why he included the genealogy of Jesus Christ. Tulad ng nasabi ko kanina, it was an essential credential for one claiming to be the Messiah, to be a descendant of David. Luke has already given several credentials para patunayan na si Jesus Christ ang Messiah na ating inihintay ng mga Hudyo. Okay? Inaral natin yan sa ating mga previous studies. Nakita natin ang testimony ni Mary noong kausapin siya ni Angel Gabriel, di ba? And then si Joseph, na ang kanyang asawa. Nung dapat ihiwalay niya si Mary, pero kinausap din siya sa panaginip ng isang anghel. Si Elizabeth, at si Zacharias na magulang ni John the Baptist. Nagpatotoo din sila sa pagiging Messiah ni Jesus Christ. Si John the Baptist din, di ba? Sinabi niya sa Book of John, this is the Lamb of God.
Nung siya ay ipinanganak, ang mga shepherds ay nag-testify din sa pagiging Messiah niya. Ang mga angels, ganun din. Ganun din sina Anna and Simon, ang dalawang righteous people of God. And recently, sa ating last Bible study, Luke recorded that Jesus' baptism, the Holy Spirit and God the Father gave the ultimate affirmation that Jesus is the Son of God, and thus the Messiah and the Savior of the world. At idinagdag ni Luke sa mahabang credentials ni Jesus Christ ang kanyang genealogy. Ipinakita sa atin ni Luke that Jesus comes from the Davidic line. Pero hindi ibig sabihin kapag part ka ng lineage ni King David ay automatic qualified ka na sa pagiging Messiah. Hindi ganun, okay? Being relative of King David alone doesn't make you the Messiah. But remember this, apart from that, you can't be the Messiah. It is a credential of great importance. So Luke gathered evidence here to prove the fact that Jesus is the Messiah. And it is irrefutable evidence. Sa Bible, dalawa ang makikita niyong genealogy ni Jesus Christ. Yung nakasulat sa Book of Matthew at yung nandito sa Book of Luke. Ngayon, tignan natin ang pagkakaiba ng dalawang genealogies na ito ni Jesus Christ. Sa Book of Matthew, nakalagay ang genealogy ni Jesus Christ, kung babasahin niyo ang Bible, at the beginning of his gospel, which is in chapter 1, where it fits chronologically into the life of Christ. Si Luke naman, inilagay niya ang genealogy ni Jesus Christ here in chapter 3, in the context of his messianic credentials, bago natin makitang mag-start si Jesus sa kanyang ministry. This serves as one of his messianic credentials. And then sa account ni Luke, wala kayong mababasang pangalan ng babae. While Matthew includes 5 women, kasama na dyan si Mary. Kung titignan nyo yung Bible nyo, may mga babae nakasulat sa Book of Matthew. Luke's genealogy goes from the present, mula kay Jesus Christ, ayan, makikita nyo. Yung nandito sa screen, hindi ito yung tamang format na nakalagay sa Bible, okay? Kasi yung nakalagay sa Bible, tulad ng binasa natin kanina, nag-i-start siya kay Jesus Christ. So mula kay Jesus Christ to the past. Yung kay Matthew naman, from past to the present. Thus, Matthew's genealogies begin with Abraham and moves forward in time, while Luke's begins with Jesus and moves backward in time to Adam. They are in reverse. Then Matthew's genealogy begins with Abraham. Bakit hanggang kay Abraham lang ang kay Matthew? Dahil ang primary audience ni Matthew, or kung sino yung primary na sinusulatan niya dito, ay yung mga Jews. Yung main audience niya ay ang kapwa niya mga Hudyo. Since Judaism begins with Abraham and considered the father of the nation of Israel, kaya naman dito siya kay Abraham nagsimula. Kung nagmula ka kasi kay Abraham, automatic yun, galing ka na kay Adan. Dahil lahat ng tao ay galing kay Adam. Si Luke naman, kung chronologically ang pag-uusapan, ang first name na makikita sa genealogy ni Jesus ay si Adam. Siyempre, hindi ko in-include dito si God, okay? Si Luke, more on universal ang kanyang approach sa pagsusulat. Dahil ang gusto niyang ipakita na ang Messiah ay nakalink siya sa ating lahat. Links with all humanity. He was concerned to present Jesus as the Son of God. I mean, Son of Man. And demonstrate his solidarity with the entire human race. Therefore, he took Christ's genealogy all the way back to Adam and finally to God, connecting the Messiah to all humanity. Though Jesus is without sin, he is 100% man, tulad nating lahat. Luke's genealogy also was longer than Matthew's, containing 77 names, as opposed to 42 names in Matthew's genealogy. Pero hindi pa lahat ng lahat ng names ay nakasulat sa dalawang genealogies na yan. Ang ginawa nila, kinompress nila yan or pinaikli. And take note,
Kung binabasa nyo yung kung meron kayong Bible at binabasa nyo yung genealogy sa Book of Matthew, makikita nyo yung term na father doon. Hindi yun ibig sabihin na father and son relationship, okay? Hindi lahat yung nandoon ay father and son ang relationship nila. It can be used in the more general sense of ancestor. It could be father, grandson, or great-grandson. Example, kahit sa panahon naman natin ngayon, ginagawa yun. Like for example, yung asawa ko, ang tawag niya sa mga grandparents niya sa father side ay nanay at tatay. Pero mga lolo at lola niya yon. Pero hindi niya tinatawag na lolo at lola. Tinatawag niya tatay at nanay. And then, dun sa genealogy naman ni Luke, nag-skip din sila ng generation dito. At yung repeated term na son, yan yung mga nasa blue, does not appear in the Greek text. Ang nakalagay lang sa Greek manuscript ay descendant. Sa ibang translation, you see the word son in italic. Indication iyon na wala ito sa original manuscript. Idinagdag na lang iyon ng mga nag-translate ng Bible para siguro mas madali sa mga babasa. Kaya maaaring son, grandson, or great-grandson ang tinutukoy din dyan. And then, after ng pangalan ni King David, mapapansin nyo, tumingin kayo sa screen para makita yung sinasabi ko. Mapapansin nyo na hindi na identical or parehas ang pangalan na mababasa dito. So, mula dun kay Abraham hanggang kay King David, kung makikita nyo, pare-parehas ang pangalan na yan. Nandyan, okay? And after King David, mag-iiba na yan ang mga pangalan sa mga genealogies na nakasulat sa kanila. Ito yung sa left kay Matthew, sa right yung kay Luke. Magkaiba na sila. Hindi na sila identical. Ang exemption lang dyan, yung nagkatulad lang dyan, ay itong si Shealtiel at saka si Zerubbabel. Okay? Ang sabi nila, maaaring nagkaroon ng Levitical marriage or yung intermarriage. Kaya ganyan. I mean leverage marriage, hindi Levitical, sorry. So, hindi dahil may mali ang Bible, kundi kaya ganyan ang mga yan kung bakit magkaiba sila, okay? Kundi dahil dalawang magkaibang genealogy ang tinitignan natin dito. Yung genealogy na isinulat ni Matthew ay genealogy ni Jesus through his earthly father, kay Joseph. Ito yung paternal line niya. At yung isinulat naman ni Luke ay genealogy ni Jesus Christ through his earthly mother, kay Mary. Ito naman ang kanyang maternal line. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba? Hello? Bago tayo mag-move on. Nakuha nyo yung ibig sabihin ng kids? Hindi yata nakuha. Nakuha nyo kung bakit magkaiba sila? Ba't wala sumasagot? Kuya Gab, nakuha mo ba? Oo. Dahil yung isang side, kay Joseph yung abang yung isa kay Mary, no? Oo, yon, tama. Dalawang mga lahi, okay? Line, yung kanilang bloodline, dalawa yung tinutukoy dyan. Kaya dalawa ang nakikita nyo dyan. Kaya sa account ni Matthew, ang nakalagay doon ng grandfather ni Jesus ay si Jacob. Si Jacob ang tatay ng earthly father ni Jesus na si Joseph. Sa account naman ni Luke, ang grandfather doon ni Jesus ay si Eli or Eli, ang tatay ni Mary, na earthly mother ni Jesus Christ. Sa Bible, hindi isinulat ni Luke ang name ni Mary. Instead, ang isinulat niya ay ang pangalan ng asawa nito na si Joseph. Yan. Kung makikita nyo kung babasahin nyo yung nabasa natin kanina, di ba? Wala namang nakalagay na Mary doon. Pero account yun. Itong sa Luke na to, account ito ni Mary, hindi ni Joseph. Ang ginamit lang ni Luke ay yung pangalan ni Joseph, okay? Para ma-maintain na walang pangalan ng babae sa kanyang genealogy. So Matthew traces Jesus' ancestry through David's son, Solomon. Dito sila nagkaiba, okay? Kung bakit naging iba sila. Dahil yung kay Matthew, tinrace niya sa bloodline ni Solomon, kumbaga sa lahi ni Solomon. While Luke naman, tinrace niya ito sa anak ni David na si Nathan. So magkapatid yan si Solomon at si Nathan. Nathan was David's third son, kay Bathsheba, the wife of Uriah. Siguro natatandaan niyo yon, ang kwento na yon.
At ang panganay ni David kay Bathsheba ay si Solomon, na siyang pumalit kay King David sa pagiging hari ng Israel. So siya ang may right to the throne, si Solomon, okay? So you see, we have two different lines, but both are royal lines because parehas silang galing sa lahi ni Haring David, okay? Nakuha nyo? Kung bakit parehas silang royal blood at galing kasi silang parehas sa lahi ni King David dahil parehas silang anak. Even yung kay Mary, okay? Nakuha nyo ba? Hello, hello. Bricks, nakuha mo? Nagugulong pong gaano, Tita Chris. Oh, sige, saan ka naguguluhan, Bricks? Anuin natin yan para makuha nyo. Kaya hindi sila sumasagot. Sige, saan ka naguguluhan? Halos po, Tita Chris. So, ganito yon. Kung bakit magkaiba yung genealogy na nakikita natin dito. Lahat naman ng tao ay may dalawang genealogies. Di ba? From father side and mother side. Like for example, ako, sa father side ko, iba ang genealogies ko. Dahil ito ay maglilink siya sa nanay ko, sa mga relatives niya. Sa mother side ko, iba din ang genealogies ko dahil maglilink ito sa mga relatives naman ng nanay ko. Nakuha nyo? Kaya dito, magkaiba din ang nakikita nating genealogy ni Jesus Christ. Pero doon, nagkaiba lang sila doon kay David. Dahil si David ang pinagmulan kumbaga mula kay Abraham hanggang kay David, yan, diyan ang nasa lahi niyan si Jesus Christ. Kaya lang nag-iba. Nag-iba na noong sa mga anak ni David. Yung sa paternal side niya, si Joseph, nasa lahi siya ni Solomon. At si Mary naman ay nasa lahi ni Nathan na isang anak ni David. Nakuha nyo? medyo nahihirapan yata sila. Sige, anuin ko. Ganito yan. Lahat tayo may dalawang genealogies. Dahil magkaiba yung lahi na pagmumulan ng genealogy ng tatay mo at ng nanay mo. Okay? Kaya lang, dito, yung nagkataon na yung tatay ni Nathan at ni Solomon ay isa, si David. Sila ay magkapatid. Nakuha nyo? Sumagot kayo para maano ko kung saan kayo naguguluhan. Para ma-i-explain ko siya sa inyo. Kaya dito, kung titignan nyo, parang sa taas, bakit magkakaparehas sila? Magkakatulad sila, di ba? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Judah, si Perez, si Hezron, si Ram, si Aminadab, si Nashon, si Salmon, si Boaz, si Obed, si Jesse, si David. Hanggang si David. Ngayon, ang pangako ng Panginoon, nangako ang Panginoon kay King David na magbibigay siya ng hari, na maghahari forever. Nasa 2 Samuel yan, verse 7. Na hindi daw mawawala ang scepter. Pinangako rin niya kay Judah na hindi mawawala kay Judah ang scepter. Nandiyan si Judah, nakita niyo yan, yan. So ngayon, paano mangyayari ngayon yan? Di ba? Dapat magmumula lamang kay David ang Messiah. Nakuha niyo? So ngayon, ito si Jesus Christ, ito ang kanyang genealogies sa kanyang father side at sa kanyang mother side. Parehas ang kanyang genealogies na galing kay King David. Kaya dito, nagkaiba na sila. Kasi sa mother side, nanggaling siya kay Nathan at sa father side kay King Solomon. Pero parehas silang anak ni King David. Ngayon, malinaw na siguro. Malinaw na ba? Opo. Okay. Basta't mamaya mas magiging malinaw niya sa inyo kung bakit ganyan, kung bakit pinakita ko. Dahil may may purpose ang Panginoon kung bakit nangyari yan. So, ang tanong ngayon, mahalaga ba yun na malaman ang dalawang genealogies ni Jesus? Of course, absolutely important. Dahil sino man na mag-claim sa throne, dapat may legal right to the throne through his father, sa kanyang tatay, hindi sa kanyang nanay, okay?
By biological means or by adoption man, ang legal right to the throne ay magmumula sa tatay. Kaya Jesus could only receive the right to rule through his earthly father. So sa kanila, they received the legal right to rule through their father. Therefore, it was important for Matthew to prove that Jesus came from a line that proceeded from David through Solomon. Dahil si Solomon ang tagapagmana sa trono ng kanyang amang si David at hindi si Nathan. Okay? Pero mahalaga ang genealogy ni Nathan. Mamaya malalaman nyo. Though Jesus Christ was not the human son of Joseph, but by adoption, he received the legal right to the throne from his adopted father Joseph. Joseph was considered the legal father of Jesus Christ dahil asawa siya ng kanyang nanay na si Mary. Kahit hindi pa siya ang biological father ni Jesus, sa legal na aspeto, kung dadalhin natin sa legal na aspeto, may karapatan si Jesus Christ sa kung anuman ang mayroon si Joseph. Kasama na doon ang legal right to the throne dahil nasa lahi si Joseph ni King Solomon na siyang tagapagmana sa trono ni King David. Therefore, from Joseph, Jesus received the legal right to the throne. Ang problema, may problema kasi ang line ni Solomon. Okay? Kaya pinakita ko yung dalawang genealogy. Mahalaga sila. May problema ang lineage ni Joseph kay King Solomon dahil isinumpa ni God si Jeconiah na nasa lineage ni Joseph dahil sa kanyang kasamaan. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Bricks. Ako, ang buhay na Panginoon ay sumusumpa na itatakwil kita, Haring Jehoiakin ng Huda na anak ni Jehoiakim. Kahit parang singsing sa aking kanang kamay na tanda ng kapangyarihan ko, tatanggalin kita sa daliri ko. Ibibigay kita sa mga nais pumatay sa iyo na kinakatakutan mo. Ibibigay kita kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at sa mga kawal niya. Ikaw at ang iyong ina ay ipapatapon ko sa ibang bansa at doon kayo mamamatay. At hindi na kayo makakabalik sa lupaing ninais ninyong balikan. Jehoiakin, para kang basag na palayok na hindi na mapapakinabangan. Kaya itatapon ko kayo ng mga anak mo sa bansang hindi niyo alam. O lupain ng Juda, pakinggan mo ang salita ng Panginoon, sapagkat ito ang sinabi niya. Isulat niyo na ang taong ito na si Jehoiakin na parang walang anak, sapagkat wala ni isa man sa kanyang mga anak ang luluklok sa trono ni David bilang hari ng Juda, at hindi rin siya magtatagumpay sa pamumuhay niya. So after niyan, yung sumpa na yan, naging bihag sila. Wala nang naging hari sa line ni Solomon after Jeconiah or Jehoiakim. Dahil iyon ang sumpa ng Diyos sa kanya. At sila ay dinalang bihag sa Babylonia. Pero nasa linya nito si Jesus Christ. Paano ngayon magiging valid ang pagiging Messiah ni Jesus kung ito'y lahing isinumpa? Ipinangako ng Diyos na mananatili kay David ang trono na maghahari sa buong Israel magpakailanman. Paano ngayon mangyayari iyon? Paano mananatili ang trono kay Haring David magpakailanman kung may sumpa ngayon ang line to the throne dahil kay Jeconiah? Doon papasok ang virgin birth ni Jesus Christ. Dito natin makikita ang marvelous work ni God. Isang Diyos lang na makapangyarihan na talamang future ang makagagawa ng ganitong plano. Dahil kahit hindi man malinis ang bloodline ni Joseph dahil sa sumpa, okay lang. Dahil hindi naman siya tunay na ama ni Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan sa case na yan ay adopted son. Siya ay adopted son ni Joseph. Kaya hindi naman ni Jesus ang sumpa dahil wala siyang dugo ni Joseph. Pero namana niya ang legal rights to the throne bilang legally adopted son. Nakuha nyo? Nakuha nyo yon kung bakit hindi siya nagkaroon ng curse, kung bakit hindi napunta kay Jesus Christ ang curse ni Jeconiah.
Hello, hello. Nakuha po. Oh, sige. Oh. Sumagot kayo para makamove on tayo. So, may legal right to the throne na si Jesus. Ang problema, kung hindi siya biological na anak ni Joseph, paano siya magkakaroon ng royal blood? At mapapasama sa lineage ni King David. Doon naman papasok ang bloodline ni Mary sa kanyang earthly mother na si Mary, na mana ni Jesus Christ ang pagiging royal blood. At ang lineage ni Mary ay malinis dahil sa lineage lang ni Jeconiah. Tandaan nyo sa lineage lang ni Jeconiah nagsimula ang sumpa. Ibig sabihin, mula kay Josiah hanggang kay Abraham, walang sumpa. Nagkaroon lang ng sumpa mula kay Jeconiah. Kaya itong si Nathan na anak ni Haring David ay malinis. Ito lang line nitong ni Solomon ang marumi. Okay? So, ang line ni Solomon, yan. Ang line ni Solomon ang may sumpa. Siya ang madumi. Hindi ang line ni Nathan na ninuno ni Mary. Kaya sa legal rights, may karapatan si Jesus na maging hari dahil kay Joseph na kanyang legal father. At sa pagiging royal blood naman, ay makukuha niya sa bloodline ni Mary na kanyang earthly mother. Tulad ng sabi ko, ang sumpa ay nagsimula lamang sa lahi ni Jeconiah, kaya hindi affected ang ibang anak ni David. Nakuha niyo yon? Ngayon, siguro medyo malinaw na sa inyo kung bakit dalawa ang genealogy yung ipinakita dito. Nakuha niyo? Wala, hindi yata nakuha? So, ganito yan. Okay, ako. Ang genealogy ko sa tatay ko, ang lolo ko ay si Pepe, si Jose. Ang lola ko ay si Marina. Oh, ngayon ang nanay ng lolo ko ay si Maria. Yung great-grandfather ko, nalimutan ko na. Pero tandaan nyo yun, no? Yun ang set ng aking grandparents sa aking paternal side. Okay? Ngayon naman, sa aking nanay, sa aking maternal side, ang aking lolo ay si Gregorio. Oh, ang lola ko ay si nalimutan ko yung pangalan ng lola ko. Hindi ko siya nabutan. Pilang yata yung pangalan ng lola ko. Si Pilang. So, ngayon, magkaiba sila. Dalawa yung set ng aking mga lolo at lola. Nakuha nyo? Ngayon, pagdating dun sa mga great-grandparents ko, okay? Yung dalawang anak ng aking mga ninuno. O sabihin ko na, ninuno ko si David. Ngayon, may dalawang anak si David doon. At ang dalawang anak niya ay si Solomon. At ang isa ay si Nathan. Ngayon, yung mga lahi nila na to, kumbaga, naging mag-asawa. Nakuha nyo? So may dalawang may dalawang set, bawat tao may dalawang set tayo ng genealogies. Kaya ganoon din si Jesus Christ. May dalawang set siya ng genealogies na mula sa kanyang paternal side at mula sa kanyang maternal side. Dahil yung nanay niya, nagkataon lang na yung nanay niya, ang naging bloodline nito ay nandoon din kay David. Ganon din ang sa tatay niya, kay Joseph. Nasa linya din ito ni David. Nagkataon yon. Siguro, syempre, din yun ng Panginoon. Providence yun ng Panginoon. Hindi nagkataon actually. Wrong choice of word. Dahil walang nagkataon sa Panginoon. Okay? Nakuha niyo yon? Nakuha na po. Okay. Sige. Malinaw na. Okay? So, nasan na ba tayo? Kaya sa lahat ng gospel narrative, wala kahit isa na kinwestiyon ang pagtawag kay Jesus na Son of David. Di ba nga madalas siyang tawagin Son of David? Hindi lang para i-fulfill ang propesya na nasa lineage siya ni King David. Di ba sinabi kasi yun na may propesya na ang Messiah ay magmumula sa lahi ni David. Kundi dahil nasa lahi, ang Messiah ay magmumula sa lahi ni King David, kaya tinatawag si Jesus Christ na King David, ay na Son of David, di ba?
Hindi para i-fulfill lang ang propesiya, kundi dahil talagang nasa lahi siya ni King David. Si Jesus Christ, meron siyang royal blood. Kaya hindi siya kino-question yung pagiging son of David niya pag tinatawag siya. Kaya dito natin makikita ang pagiging all-knowing ni God at ang kanyang marvelous work ay hindi kayang i-fathom or i-grasp ng ating finite mind. Hindi lang basta pumili si God ng kung sino-sino para maging earthly parents ng kanyang anak, kundi may purpose ang bawat desisyon na ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Hindi pwedeng si Mary lang ang piliin niya, hindi pwedeng si Joseph lang din ang piliin niya, kundi dapat silang dalawa para maging valid, para maging parehas na nasa lahi pa rin ni Haring David, si Jesus Christ, kahit may sumpa yung paternal side niya. Kaya doon natin makikita ang angking kagalingan ng Panginoon. And then, dito makikita din natin na napakahalaga na na-conceive si Jesus Christ by the power of the Holy Spirit at siya ay virgin birth. Kumaga virgin born siya. Dahil kung hindi pinanganak na isang birhen si Jesus Christ, yung curse kay Adam ay may papasa sa kanya. Kung ganoon ang nangyari, hindi siya magiging qualified na pambayad sa ating mga kasalanan dahil siya ay may sin nature. Pangalawa, kung hindi miraculous ang conception ni Jesus, yung curse kay Jeconiah ay mapupunta din sa kanya. Hindi siya qualified ngayon na maghari sa mundo. So, napakatalino ng ating Panginoon, di ba? Napakatalino ni God. Kumbaga, sino makakapag-isip ng ganito? Siya lang. Later on, pag pinagbulay-bulayan nyo ang ating pag-aaral, makukuha nyo. At pagka nakuha nyo kasi ito, maa-amaze kayo. Actually, ako, nung pinag-aaralan ko ito, na-amaze ako sa angking katalinuhan ng Panginoon. Siguro ngayon, medyo parang nako-confuse pa kayo, kaya hindi nyo pa masyadong makuha. Pero once na nakuha nyo ito, or yung recorded natin, pakinggan nyo ulit, mag-pray kayo na makuha nyo siya. Kapag nakuha nyo ito, maa-amaze kayo sa angking katalinuhan ng Panginoon. So, eto ngayon ang sagot sa tanong natin kanina. Now, what is the significance of studying Jesus' ancestry? So, the genealogies of Jesus recorded by Matthew and Luke prove that Jesus was not a self-appointed Messiah, a self-appointed Savior. He's not a sort of magician who drew crowds after himself and developed a Messiah illusion or a Messiah complex. He is not a misguided reformer, nor was he merely a good teacher of morality and ethics, or a revolutionary out to overthrow Rome's rule. His genealogies tracing his ancestry back to David, and then it goes back to Abraham, and then it goes back to Adam, and ultimately to God himself, show that Jesus was Israel's rightful king. He is the fulfillment of God's redemptive purpose. He is the hope of all humanity, and the faith of everyone, whoever lives, is linked to Jesus Christ. So ngayon, paano natin maire-relate ito sa atin? Kapag hindi nakasulat ang name nyo sa record ni God na nasa langit, hindi ka rin magkakaroon ng inheritance sa kanyang kingdom. At itatapon ka niya where there is weeping and gnashing of teeth. At yun ay sa lake of fire. Sabi dito sa Revelation 20:15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So parang genealogy rin to, di ba? May record na si God the Father sa mga pamilyang makakasama niya sa langit. So paano kayo makakatiyak ngayon na makakapasok kayo sa kingdom ni God at magkakaroon ng inheritance sa kanyang kingdom? Simple lang ang sagot. Make sure na ang buhay nyo ay linked kay Jesus Christ. In other words, dapat meron kayong personal na relasyon sa kanya. Hindi sapat na kilala lang nyo siya, kundi dapat kilala niya din kayo. Ibig sabihin, may relasyon kayo. Para hindi niya sabihin sa inyo, I never knew you. Get away from me, you who breaks God's law. Ang mga taong ina-idolize nyo, kilala nyo sila sa pangalan, di ba? Marahil alam nyo din some of their personal information like yung birthday nila, yung mga favorite food nila, or color, ganyan. Pero yung nalalaman nyo ay bit of information lamang patungkol sa idol nyo. Hindi nyo sila kilala talaga kung ano ang totoong pagkatao nila. At hindi rin kayo kilala ng idol nyo. Ganon din kapag wala kayong personal and deep relationship kay Jesus Christ. Kilala nyo siya sa pangalan, pero hindi nyo alam kung ano ba
ang makaka-please sa Kanya. At kung hindi nyo alam kung ano ang makaka-please sa Kanya, hindi nyo magagawang sumunod sa mga turo niya. Dahil ang makaka-please sa Kanya is to obey His teaching. Kaya ang sabi niya sa mga Jews na nagsasabing they believe in Him, so Jesus said to the Jews who believe in Him, if you continue to accept and obey my teaching, you are really my followers. Ang pananampalataya kay Jesus ay may kasamang pagsunod sa kanyang mga turo. Hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang yan. Hindi mo pwedeng sabihin, follower ka ni Jesus Christ, yet you live in sin. Kung tunay kang follower ni Jesus Christ, prove it by obeying His commands. So paano kayo magkakaroon ngayon ng relasyon kay Jesus Christ at maging adopted children ni God? Repent of your sins and believe that Jesus died for your sins. As John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. And if you are truly believe that Jesus Christ died for your sins, mapapabilang na kayo sa mga anak ng Diyos. Sabi dito sa Galatians 3:26-29, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Ibig sabihin, sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus, naging anak tayo ng Diyos. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all in one Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kaya kung mayroon kayong relasyon kay Jesus Christ, siyempre mayroon din kayong right to inherit God's kingdom dahil magiging co-heirs kayo ni Jesus Christ. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. So hindi by race ang basihan para magkaroon ng inheritance sa kingdom ni God, kundi through faith in Jesus Christ. Kailangan meron tayong personal na relasyon kay Jesus Christ para maging adopted children tayo ni God and to be able to enter His kingdom. And dagdag ko lang pala dito, kasama ang suffering sa ating Christian life. Ang Christian life ay hindi bed of roses. Siguro sa ngayon, dahil bata pa kayo, di ba? Wala pa kayong masyadong nararanasan. Pero gusto kong malaman nyo na ang Christian life ay hindi bed of roses or walk in the park, kundi impossible siya. Without the power and help of the Holy Spirit, hindi natin ito mapagtatagumpayan. Kaya ang magpe-persevere at hindi tatalikod sa kanilang pananampalataya hanggang sa uli, sila ang tunay na ligtas. At magpe-persevere ka, sure yun, kung nasa iyo ang Holy Spirit ni God. So hanggang dito na lang ang ating lesson for today. To God be all the glory. Thank you for listening.